Morning po sa ating lahat. Pakiharap nga po sa inyong katabi at ngitian po ninyo ng napakatamis ng ngiti. Yan. Praise God. Sino po rito ang excited na maranasan ng Panginoon sa kanyang buhay? Taas po yung kamay. Praise God. Hallelujah. Sa araw pong ito, meron pong gagawin ang Panginoon sa ating pong buhay. Are you ready? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Hallelujah! Sige po, ibukas natin ang ating labi. Purihin natin, pasalamatan natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah! Hallelujah! Clap your hands. What to say, Lord, it's you gave me life and I can't explain just how much you mean to me now that you have saved me, Lord. I give all that I am to you, that every day I can be a light and shout your name. Every day, Lord, I learn to stand upon your word, and I pray that I might come to know you more, that you would guide me in every single step I take, that every day I can be a light unto the world. Every day, it's you I live for. Every day, I follow after you. Every day, I walk with you. Every day, it's you I live for. Every day, I follow after you. Every day, I walk with you, my Lord. Every day, I look to you, and I can't explain just how much you mean to me now. You have saved me, Lord. I give all that I am to you, that every day I can be a light that shines on every day. It's you I live for. Every day I follow after you. Every day I walk with you, my Lord. Every day it's you I live for. Every day I follow after you. Every day I walk with you, my Lord. It's you I live for every day. 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 It's you I live for. It's you I live for every day. It's you I live for every day. It's you I live for every day. Come on, church. It's you I live for. For every day, it's you I live for every day. It's you I live for every day. One more time. It's you I live for. It's you I live for every day. It's you I live for.
Every day, it's you I live for. Every day, I follow after you. Every day, I walk with you, my Lord. Every day, it's you I live for. Every day, I follow after you. Every day, I walk with you. It's you I live for every day. Hallelujah! Come on, let us shout unto the Lord. Give him praise, for he is good. Amen. Oh! Never before have I felt so alive. Never before have I thought I could fly. Amen. Never before have I ever been so free. 'Cause being with you I now begin to see that your presence overwhelms me. Because of you I can dance. Because of you I lift my hands. Because of you I can sing. I am free. Come on, clap your hands to God. Never before have I felt so alive. Never before have I thought I could fly. Never before have I ever been so free. 'Cause being with you I now begin to see Oh, hallelujah. that your presence overwhelms me. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Hallelujah. Come on, let us shout of praise unto the Lord. Oh! We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There is freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There is freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There is freedom. Come on. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There is freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There is freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There is freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There is freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There is freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There is freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing.
Jesus. Hallelujah. Thank you for your presence, Lord. Thank you, Lord, dahil naririto kayo sa aming kalagitnaan, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, napakasarap, Panginoon. Maranasan ka sa aming buhay. Hallelujah. Lord, ang sarap-sarap na maranasan yung yakap mo, Panginoon. Ang sarap-sarap, Lord, sa kabila ng mga nararanasan namin sa aming buhay. Lagi kayong nandyan, Panginoon. Nangako sa amin that you will never leave us, nor will be forsake us, Lord. And Lord, sa oras na to, Panginoon, inaamin namin, Lord, that apart from you, we can't do nothing. We can do nothing, Lord. Salamat, Lord, sa umagang ito na meron kaming privilege, Lord, na lumapit sa inyo, na may pagpapakumbaba, may pagsusumamo. Salamat, Lord. Thank you dahil pagising pa lang namin kanina, Lord. Lord, yung aming puso, isip, at kaluluwa, nais kayong itaas sa aming buhay. Kami lamang, Lord, ang mababa, Panginoon. And we humble ourselves to you, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Habang nakataas ang aming kamay, Panginoon, sa umagang ito, punin niyo, Panginoon, ng inyong kapangyarihan na lugar na ito. Yung Holy Spirit, Lord. Holy Spirit, fill us. Hallelujah. 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 Grace and mercy. Yes, Lord. Yes, Lord. We need to pray Yes, Lord. like never before. We need the power of the Holy Spirit to open heaven's door. Your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Yes, Lord, we humbly come before you. We don't deserve of you what we ask, but we yearn to see your glory. Restore this dying land. Lord, we need humbly come before you.
Lord, we humbly come before you, Lord. Lord, we humbly come before you. We don't deserve of you what we ask, but we yearn to see your glory. Restore this dying man. Lord, how we come before you. We don't deserve of you what we ask, but we yearn to see your glory. Restore this dying man. Spirit, touch your church. Stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit, let your that you are good, and all the miracles you've done have brought us joy. For we are changed, and all the hope we have, we place in you right now. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. And we will say that you are good, and all the miracles you've done has brought us joy. For we are changed, and all the hope we have, we place in you right now. And we will say that you are good, and all the miracles you've done have brought us joy. For we are changed, and all the hope we have, we place in you right now. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God.
Sa iyo ang papuri namin, Panginoon, ngayong araw. Sa iyo ang buhay namin, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng iniisip namin. Sa iyo ang lahat ng mga pagsamba namin, Panginoon. Maging ang mga suliranin namin ay binibigay namin sa iyong paanan. Patawarin mo po kami, Panginoon. At kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Nagpapakumbaba kami, Panginoon, dahil ina-acknowledge namin na hindi namin kaya na lumakad, Panginoon, na hindi ka namin kasama, Lord. Nagpapakumbaba kami, Panginoon, dahil alam po namin na ang kalakasan namin ay nagmumula lamang sa iyo, Lord. Nagpapakumbaba kami, Panginoon, dahil alam po namin na walang ibang higit na umiibig sa amin bukod sa pag-ibig na binibigay mo. At nagpapasalamat po kami dahil sa pagpapakumbaba po namin, Lord God. Tinitignan mo po kami at inaalala at inaabot ang iyong kamay, Panginoon. Salamat po, Lord Jesus. Thank you, Jesus, for dying on the cross for us. You have done that greatest humbling act, Lord God, just to reach us, Lord. And we will ever be thankful for that act, Lord Jesus, for that sacrifice that you have done on the cross for us. It's the best gesture of sacrifice, Lord. And thank you. Help us to be sacrificial ourselves, to be humble ourselves. Kung meron man pong pagmamataas sa amin, Panginoon, ngayong araw, ayaw naming makinig, maaring naririto kami, Panginoon, at yung katawan namin na hindi pa handang sumamba, tulungan mo po kami, Lord Jesus. Quicken our hearts, quicken our spirits, Lord God, that we will be able to worship you with our best, oh Jesus. And we thank you, Jesus, because we know that the Holy Spirit is with us. Sa mga kasama po namin na nanonood ng live stream ngayong araw, we just pray, Lord God, that even in front of their monitors, Lord, you will quicken their hearts, Lord Jesus. Speak to them. Speak to them, oh Jesus. We welcome you, Holy Spirit, sa aming gawain ngayong araw. Samahan mo po kami, Panginoon. Buksan mo ang aming mga puso, Panginoon, ang aming mga isipan, Lord God, at malaya kang kikilos sa buhay naming lahat. Ikaw, Panginoon, ang magbigay ng kagalingan sa mga may nararamdamang hindi maganda, Lord God. Ikaw ang magbigay ng probisyon sa mga pangangailangan namin. Ang aming mga alalahanin, Panginoon, ay bibigyan mo ng katugunan. Bibigyan mo, Panginoon, ng sagot ang aming mga tanong. At ikaw, O Diyos, ang aalalay sa amin, Lord God, sa buhay na ito. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang aming sinasamba, tinataas, at sa iyo namin ibinibigay ang pinakamalakas naming pagsamba, pinakamalakas naming palakpak at papuri, ang pinakamainam naming handog ay para sa iyo lamang, Panginoon. Salamat po sa pangalan ng aming dakilang Ama. Amen at amen. Salamat po. As we turn to our seats, why don't you hug your neighbor? Why don't you shake hands with one another? It's care minute time. Tayo po ay magbatian. At i-welcome po natin ang isa't isa sa ngalan ng ating Panginoon. Sige po. Welcome po to Marikina Foursquare Gospel Church and good morning po sa inyong lahat. Ito po ang Marikina Foursquare Gospel Church. We are the church that follow Christ and make followers of Christ. So pakingitian nyo nga po ang inyong mga katabi. Sabihin nyo, welcome home. Yan, tayo po ay nasa ating spiritual home at masaya po akong makita ang bawat isa sa inyo. If this is your first time to join, gusto lang po naming ma-recognize. Baka meron po tayong bisita sa kalagitnaan natin ngayon. Dito po sa area na to, pakitaas lang po ng kamay. Visitors. Okay, wala po. Dito po sa area na to, baka may bisita po tayo. Okay, and dito sa gitna, baka meron po tayong first-timers. Okay, so mga old-timers daw ang sabi. Kung kayo po ay nanonood ng live stream service na ito, mangyari lang po, i-type nyo po dyan, I am new here, kung kayo po ay first time na nakapanood, nakasama namin sa service na ito. Pero kung madalas na po kayo na nanonood ng live stream service ng Marikina Foursquare Gospel Church, i-type nyo po yung pangalan nyo at pangalan
ng mga kasama nyong nanonood. Para po nare-recognize namin, marami pala kaming kasama sa online service. At pakishare na rin po yung link na ito sa inyong mga GC, sa inyong mga kaibigan, mga kaklase, mga kapamilya, para pati sila po ay mabless sa ating gawain ngayong araw. Okay po? Okay, dako po tayo sa ating mga announcements for today. So pakikalabit na po ang inyong mga katabi. Sabihin nyo mamaya sa kanila kung sila UFW or UFM, tea time tayo mamaya. Yan. So every 9:30 to 10:30, tea time para sa mga UFW at kapihan para sa mga UFM. So sama-sama po tayo, kayo pala, sama-sama po kayo sa ground floor. Magkakaroon po kayo ng fellowship doon at may simpleng salo-salo. Ito po ay open sa lahat ng mga katatayan at mga nanay. Okay. And sa darating pong Miyerkules, online prayer cell po tayo ng 6:30 p.m. via MFGC Facebook page. So sama-sama rin po tayo manalangin. Kahit na po tayo ay nasa trabaho, kahit pa paano nakikinig, kayo po ay nasa tahanan, nasa biyahe, pwede po kayong maging bahagi ng gawain ng pananalangin via online prayer cell. So sa kabuuan po ng buwan ng September and October, tayo po ay naka-online prayer cell muna kasi medyo nag-uulan-ulan lately. Para din po masama natin sa OPC ang ating mga kasama sa bahay. And another announcement po, kahapon po nagsimula na yung klase ng Foundations of Ministry with Pastora Glo. At mamaya po, after ng first service, mga 1 o'clock, diretso po ito hanggang 5 o'clock, Bible Study Methods. So I'll be teaching Bible Study Methods. Kung gusto po ninyong mag-enroll sa Foursquare Bible College Extension, open na open po ang gawain po natin. So punta lang po kayo mamaya. Tapos at least makinig po kayo kung tingin niyo okay, pag nag-iisipan niyo pa, pwede ba ako dito? Okay ba ako dito? Makinig po kayo mamaya para makita ninyo ano po yung ginagawa po natin sa FBC Extension. Kahit hindi pa po kayo makabayad, kung may mga nagtatanong po sa akin, pwede bang pumasok kahit hindi pa makabayad ng mamaya o kahapon? Okay lang po yun. Pwede naman po nating unti-untiin. Pero kung kailangan po talaga, kunyari gustong-gusto nyo talaga, tas medyo kulang, pag-pray po natin yan. Kung gusto nyo po na mag-sponsor naman ng mga estudyante, kahit di nyo kilala kung sino gusto nyo sponsoran, kausapin nyo lang po si Pastor Aki. Okay, so this is our way of equipping each and every one of us for service. So mamaya na po yan, Bible Study Methods at every Saturday, Foundations of Ministry. Okay, yan po ang ating okay. So this October po, mag-ready po tayo for Pastor Appreciation Month. So, ang bilis ng panahon, ano? Ilang tulog na lang, Christmas na ulit. Pero, magpa-Pastor Appreciation Month muna tayo ng October. Okay. Isingit ko na lang din po, just in case po you want to volunteer for children's ministry sa pagtuturo sa ating children's church. Kung hindi ako makapagturo kasi, hindi ako makapag-commit kasi for every Sunday. Kung isang linggo lang po ang kaya nyo i-commit at interesado po kayo, pwedeng-pwede po yan. Sabihan nyo lang po ako, Kuya Martin, pwede ako magturo isang Sunday lang sa isang buwan. Sabihan nyo po ako, malaking tulong po yon sa amin. If you have heart for teaching kids, if you have heart na pag-assist sa kahit mga maliliit na bata, o kahit gusto nyo yung mas malalaking mga bata, sabihan nyo lang po ako. Kahit one Sunday every month, is a big help. At ministry nyo na din po yon sa ating Panginoon. Yan lang po ang ating mga announcement. Ayan. And also, save nyo na po ang inyong mga kalendaryo. Wag na po muna kayo mag-schedule sa November 24. Save nyo na po yan. Wag na muna kayong kumuha ng mga dates ninyo muna. Kung magde-date po kayo, sama-sama po tayong magde-date ng November 24. It's our ilang taon na ba? It's our 56th anniversary ng November 24. So for this year, hindi mo na isasabay sa birthday ni Kuya Ray ang anniversary natin. November 24 po tayo ngayon. Save nyo na po yung date at marami pang mga announcements sa mga susunod na linggo. So let's all get excited for November 24 and let's prepare our hearts and our offering for our tithes and offering. Good morning po sa lahat. Excited po ba tayo sa pagbibigay ng ating tithes and offering?
Apo. Ang challenge ko po ay sa meron o sa wala. Pa. Remember yung challenge po ng Kuya Doy? Sa meron. Meron tayong trabaho, pero dumadating ang due date, si Judith naniningil. Na po. Pero ganun yung work natin, may bayarin, mayroon tayong income, pero may kailangang bayarin. Magbibigay kaya ako sa Panginoon? Question mark. Ano naman po kaya kung sabihin nasa wala? Dumating ang force majeure, tulad ko po, nagkasakit. Hindi lang siya ordinaryong karamdaman. Isa po itong stage 2 cancer. Nung una pong mabiopsy, stage 2. Naoperahan, naraspa, 2 admissions. Pero God provided my admissions to my health card. Meron po akong binabayaran pero hindi po yung ganong kalaki. Sa meron o wala, 2 months po akong hindi papasok kasi part-time po ako. Meron po akong provision sa food. May anak po akong mga nagpo-provide ng aking pangailangan sa food. Pero iba po yung may sarili kang work. Iba yung may pagkukunan ka kasi pag meron pong pangangailangan para po sa ministry, may pagkukunan ka. Dako po tayo sa sinabi po ng Kuya Johnson. Am I really trusting God? Pag wala po akong trabaho, di na po kaya ako magtitiwala sa Panginoon. Wala akong trabaho, wala akong ano. Pero ang lagi ko pong kinakapitan ay ang pangako ng Diyos sa mga salita niya. Ang buhay na pangako ng Diyos, ang Diyos ay mabuti, God will provide. Tuwing hospital po ako, thank you sa mga kasisi ko. Lagi po akong dinadalaw and even binibigyan po nila ako ng cash para ma-expenses po ako. Every time may marireceive po akong pera, bawas po ako, tithes. Yan. Tapos, kung kailan ako walang trabaho, di ba po, kailangan ko po ng health maintenance sa mga fruits. Kailangan kong pag may pera ko, ako yung bibili. Pero nung wala akong work, may bumibili, may mga raven, may mga nagdadala. Mamahal ng mga prutas, pero yung mga kapatid ko po, binibigay. Walang work si husband, walang work ako. Pero makikita po na yung aking mga food, niluluto talaga ng mga kapatid ko, pinapadala sa bahay. Thank you, Lord. Di lamang po yun. Siyempre, wala po akong, matagal na po akong hindi nagbabayad kasi ng na maximize ko po kasi yung aking contribution through SSS. Wala po akong sickness benefit. Pero ang sabi po ng Ate Rose, Tess, apply ka sa SSS mo. Mukha po yata, Ate Rose, hindi ako aaprubahan kasi wala po akong latest contribution. Pero sige lang, apply lang. Sige, sabi ko, Lord, kung kalooban po, i-apply ko po. Bahala na po kayo sa sagot. Imagine, 2 months lang yung hinihingi ko. Imagine, 23 months na aprubahan ng disability ko po. Praise God. Ma-end ako sa student center ng June. Pero continuous yung aking up to March 2026, imagine. Siguro yun po yung nakikita ni Lord na nagtatight si Tess. Bakit ipababayaan ko anak ko siya? Sa meron wala. Kaya po sa mga wala pong yung wala po pong work, worry ng worry, wag po. Kasi nakikita po ni Lord yun, anak po niya tayo. Maging tapat lamang po tayo sa anong gusto ng Panginoon. Di work na po ako, pasok ako ng June, may sweldo na ako. Imagine, umaten ako ng alumni, coming. Ang gusto ko lang makita yung mga classmates ko. Then, nabunot po ako sa 2 grand na cash nila. Imagine, isa po ako doon sa isang batch. Nakaupo lang po ako doon, ipagkwentuhan ako sa mga classmates ko. Tess, takbo na, tinatawag na, may binibilang na. Sabi, Tina, takbo na. Tina kasi pangalan ko po. Yun po. Thank you, Lord. Biro mo yan, yung hahabulin ka ng prize. Praise God. Kaya sabi ko, wala akong work, pero imagine, linggo-linggo may tithes ako. Praise God. Kaya po tayo, wag po tayong manghinawa na ibigay po yung nararapat sa Lord. Kasi hindi kailangan ni Lord yun, pero yung obedience, yun yung hinahanap niya, yung pagsunod sa kanyang mga anak. Kasi tunay na tapat ang Panginoon. Yan. Pati yung CT scan ko, akala ko wala na yung health card, ubus na. Try ko nga, sabi ko baka may natira. Ayaw ng eye scan kasi hindi daw sila covered ng Coco Life. Tako sa San Mateo Medical.
covered. Ano po, yung 15,000, na-save ko po yun. Kinovered ng Lord through my medical. Kaya ang pinanghawakan ko po ngayon yung Malakias 3:11. Hindi ko hahayaang sirain ng mga insekto ang mga pananim nyo, kaya mamumunga ng marami ang mga ubasan nyo. No? Talagang yung naging stage 1 ako, no chemo, no radiation, wala po akong metastasis sa mga lymph nodes ko. 14 lymph nodes po yung in-examine, no metastasis. Di ba napakabuti ng Lord? No po? Na wala akong chemo, na magdadanasang ganun. Kaya po, mga kapatid, meron trabaho, meron wala. Bigay po natin kasi si Lord naman din po yung magbibigay ng trabaho kung saan natin kukunin, kung paano tayo magta-tithes. Na po. Natatawagan ko po ang mga ushers. Hawakan po natin ang ating mga envelopes. Sa mga naka-online po, sa FB, maaari niyo po ibigay ang inyong tithes and offering sa mga e-wallet na ating church po, Panginoon. Tayo'y manalangin. Hallelujah. Salamat pa, Panginoon, sa salita mo. Tunay hindi ka nagbabago. Kapag yung mga promise mo, Lord, tapat ka dun, Panginoon. Kaya yung kailangan lang namin kapitan, kailangan namin pong magtiwala, Panginoon, sa mga salita mo, O God. Sa mga binigay mo pong trabaho, sa mga binigay mo pong negosyo, O God. Nagpapasalamat po kami kasi meron po kaming work na pagkukunan namin kung paano po kami maibabalik yung aming tithes and offering para sa pangangailangan po ng iyong templo, O God. Even po sa mga negosyo, Lord, palaguin mo po, Lord God, yung breakthrough, Panginoon, ng pinansyal, yun po yung kailangan namin, O God, para maranasan po namin yung pagpapala na hindi na po kami hihiram, hindi na po kami lalapit sa ibang tao, kundi kami na po yung magpapautang, Lord. Kapag nabiyayaan po kami at nabugsan po yung durungawan mo, Panginoon, dahil sa pagsunod po namin, sa pagbibigay po namin ng tithes and offering, O God. And even po yung walang trabaho, Lord God, alam namin, Lord, na ilalaan mo po yung work para sa mga nag-maasam po ng trabaho, O God. Dadating po yun, Lord, kasi yun din po yung ibabalik din namin yun, Lord God, magbibigay din kami ng tithes and offering. Salamat po sa mga salita mo. Tunay nga hindi ka nagbabago, Lord. Pinaparanas mo noon, ngayon at pagkakailanman, Lord God. Salamat po. Ikaw po ang tunay na Diyos. Ikaw po ang buhay na Diyos. Binabalik po namin ang kapurihan sa tanging pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. Wow, ang dami pong tao. Complete po tayo, no? Ang daming, walang halos bakante, nasa harap lang. Kaya nakakatuwa pong makita. Okay, sige po. We are on the fourth Sunday of September. So, ang September po, we have 5 weeks in September. So, ngayon po, pang-apat na week natin. Ibig pong sabihin, yung series po natin for this month, hindi pa ngayon natatapos. Meron pa po for next Sunday. Sige. Sino pong nakakaalala kung ano yung series natin? Truly. For review, nung first week, si Pastora Kay po ang nagsalita. Ang shinare po niya sa atin ay truly pure. O, God's Word, truly pure. The following week, si Kuya Nats, ang shinare po niya sa atin, God's character. Ano po yon? Truly merciful. Last week, si Pastor Nolan, God's will. Ang shinare niya po sa atin ay truly acceptable. Yan. Ngayon po, ano kaya yung truly natin? Yan. Ngayon po, ang topic natin ay truly humble. Humble. Yan. Ano po ba ibig sabihin ng humble? Mapagkumbaba sa Tagalog.
Yan. So sa dictionary po, having or showing a modest or low estimate of one's own importance. Ang synonym po niyan ay meek, modest, submissive, respectful. O sa Tagalog nga ay mapagkumbaba. Sa atin po, sa church po natin, since ang topic po natin ay God's Church, tayo po ay humble. God's church are truly humble. Yan. So sa atin po, we are truly humble. Amen? Tama po? God's church are truly humble. Sige po, tatanungin ko po kayo ngayon. Sino po dito ang makakapagsabi na, yes, I am truly humble? Sige nga po, taas ang kamay at sigaw ng Amen. Oops. Oops. Wait lang po. Sige po. Ngayon po, medyo matututunan natin kung ano ba ibig sabihin ng truly humble. True humble will not tell anyone or declare that he or she is humble. Or he will not even think that he or she is humble. Pag humble ka po, hindi mo iisipin, hindi mo sasabihin na ikaw ay humble. Yun po ang true humility. Yan. So, medyo na-correct po agad tayo doon, ano? Sige po. Okay lang po yun kasi natututo po tayo. Amen? Amen. Okay. So, meron po tayong mga tinatawag na false humility. Bago po tayo pumunta dun sa pinaka-topic natin. False humility. Ano po yun? Yung parang lumalabas ka na humble pero hindi naman talaga humble. Yan. May mga example lang po ako dito. Mga example lang to. Few examples lang po. No? Una po ay deflecting praise we truly deserve. Ibig po sabihin, no, pag may bumati sa inyo, na, wow, ang ganda mo naman ngayon, sister. Tapos hindi mo siya tinatanggap. Yun po daw ay false humility. Pag may nagpa-praise sa'yo, pero deserve mo naman. Pero ang sasagot mo ay hindi naman, hindi ako maganda or hindi naman, ganon. Sige nga po, i-practice natin. Batiin nyo nga po yung katabi nyo. Sabihin nyo, ang ganda, ang gwapo mo naman ngayon. Paano kayo magre-respond? Oh, sige po. Anong sagot? Hindi ba tinanggap? Tanggap na tanggap. Thank you, di ba? Dapat ganun po ang pagtanggap. Salamat. Salamat po sa pagbati mo sa akin or pag-praise mo sa akin. Okay po. Another example, humble bragging. Talking about how humble we are. Yan. Minsan po hindi natin napapansin na nababanggit natin na tayo ay humble. Ano ba example nun? Example po, hindi ko pinost yung ng anak ko, yung grade ng anak ko. Kasi parang hindi no maganda, parang pagmamalaki yun. Pero sinabi mo sa iba, ibig sabihin, you're still nagbabrag ka pa rin dun sa humility mo. So that is false humility. Okay po. Another example, hungry for attention. Yung parang naghahanap ka ng attention, ang dali-dali mo magtampo sa buhay. Parang nagsimba ka ngayon, walang pumansin sa'yo. Lord, hindi na ako magsisimba next week. Kasi po, parang walang nagmamahal sa akin sa church, walang pumansin. We are hungry for attention. So ano po dapat, if you are humble, ikaw mismo ang lalapit sa mga tao. Tama po? Huwag tayo maghahanap ng attention. Tayo ang magbigay ng attention sa mga tao. Okay po? Ano pa? Last po. Marami po ito, no? Ito lang yung mga iba, some of
the examples po natin. Being too shy. Alam niyo po ba ang pagiging mahiyain po ay false humility? Yan. Ako po kasi mahiyain before. So, nare-realize ko, hindi pala, ano pala siya, parang pride. Pride po pala yung pagiging sobrang mahiyain. Bakit daw? Bakit nire-relate yung pagiging shy sa pride? Being shy is about being afraid of people, di ba po? Pag parang takot ka sa tao, nahiya kasi ako, baka kung anong sabihin sa akin eh. Nahiya kasi ako, baka magkamali ako. Ibig sabihin, yung embarrassment of shyness mo, it's because yung focus mo is yung sarili mo. Kaya pride yun, kasi nahiya ka kasi ang focus mo ay yung sarili lang natin. So yun po ang may mga example po ng false humility. So may natututunan po ba tayo? Amen. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Meron din po, kung meron tayong sample ng false humility, meron din po ako mga halimbawa ng true humility. Yan. Number 1 po, refusing to compare people with one another or with ourselves. Yung parang, yung comparison po kasi, dapat, example po, pag kino-compare ka sa ibang tao, huy sis, buti ka pa. Ikaw ganyan, ano ka? Nagsisimba ka palagi. Si sister, ano hindi. So parang ang gagawin mo, i-refuse mo yun. Kasi tinataas ka eh. Di ba po? So i-refuse mo siya, parang ayaw mo nang ikino-compare ka sa ibang tao. Yun po yung isa sa true humility. Ano pa po? Celebrating the blessings of others. Yan po, yung pag nakakita ka ng kapatiran na na-promote o nakagraduate, yan. Pag sineselebrate mo ito, ibig sabihin po that is true humility. Pero pag nagkaramdam ka ng inggit o kaya parang, ano ba yan, di naman talaga siya magaling, mga ganon, hindi po, false humility po yun. Ang true humility is celebrate mo yung blessings ng kapatiran natin. Next po, speaking encouragement into people around them. Ibig sabihin po, pag nakakita ka ng, example, yung kapatiran medyo nanghihina, o kaya may problema, ina-encourage mo siya, inili-lift up mo siya. Kaya hindi yung nadapa na tatawanan pa, di ba po? Kailangan itataas mo siya, hindi ka matutuwa na siya ay bumabagsak at ikaw ay tumataas. What else? Forgiving others and refusing to carry grudges. Yan. Ito po ay true humility. Forgiveness. Forgiving others and aalisin mo yung grudges. Ano po ba yung grudges? Yung parang sama ng loob mo. Kung meron kang sama ng loob, aalisin mo yun kasi you are true humble. What else? Have an attitude of gratitude. Lagi kang nagpapasalamat sa paligid mo, sa tao. Diba? Pag may tumulong sa'yo, thank you. Yung success na meron ka, dapat nakikita mo, hindi lang ikaw yun. Thank you ka sa magulang mo, thank you ka sa mga kaibigan mo, sa kapatid mo. Yung meron kang attitude of gratitude. And last example, hold power and position lightly. Yan, kunyari, meron ka ng position o kaya meron kang power, hindi mo siya binabrag or parang hindi mo siya ginagawang big deal na, ano ko, ganito ko, magaling ako, di ba? Kumbaga, ano ka pa rin? Humble ka pa rin dun sa mga achievements mo. Yan. So ito po yung mga example ng false and true humility. So tayo po, how should we truly humble ourselves as church? Bilang simbahan, paano po natin totoong pinapakumbaba ang ating simbahan o ang ating sarili bilang
Christian or bilang part ng simbahan. So I have 3 points po. May 3 po akong point. Number 1, walk humbly with God. Yung kanta po natin kanina, ang sabi doon, every day, ay wag na akong kumanta, every day, I'll walk with you, my God. Every day, I'll walk with you, my God. Pero ito po, sabi dito, walk humbly with God. Micah 6:8, basahin po natin. He has shown you, O mortal, what is good. And what does the Lord require of you? To act justly, and to love mercy, and to walk humbly with God. Walk humbly with God. Ibig po sabihin nun, maglalakad ako ng magpagkukumbaba kasama ang Diyos. So ibig po sabihin, as we walk humbly, kasama po natin ang Diyos. Amen po. Sa paglalakad po natin na sa pagpapakumbaba natin, na paglalakad natin, every day, kasama po natin ang Diyos. Because God Himself is humble. Siya mismo, hindi po sasabihin ito ni Lord kung siya mismo ay hindi humble. Ibig sabihin niya, God humbly with God. Ibig sabihin siya mismo ay nagpakita ng halimbawa of being humble. Jesus Christ humbled Himself. Siya po yung pinakahalimbawa ng pagpapakumbaba. Jesus Christ mismo. Sabi po sa Philippians 2:5-8, have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Sa Tagalog po, maganda rin po sa Tagalog, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Jesus, being God, made Himself nothing. Kahit taglay niya po yung kalikasan ng pagiging Diyos, grabe pong humility ito. Taglay niya yung katangian ng pagiging Diyos, being there up there highest, the most high being, almighty. Di ba pinag-aaralan natin, omnipotent God. Pwede niyo naman sabihin, sige magkakatawang tao ko, pero some of God's divinity, pwede sigurong, yung pain siguro hindi ko mararamdaman. Pwede siguro niyang gawin yun. Kasi God siya eh. Di ba po? Pero, nung pinanganak siya, di ba, yung act pa lang na magkatawang tao ka, sobrang humility na yon. Pero, nung pinanganak siya, ano pa? Sasabsaban. Talagang baba, di ba? Hindi niya kinonsider yung sarili niya, o sige, magiging tao ako, pero papanganak ako sa mayamang pamilya, sa palasyo. Hindi po. He emptied Himself by taking our humanity and yet chooses to be the lowest at the lowest condition. Nagkatawang tao siya. That alone is already an act of humility.
Tapos nung siya'y naging tao, sabi po dun sa verse, nung siya'y naging tao, verse 8 po yung kanina, nung siya'y naging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin. He sets an example for us, Christians. Nagpakumbaba si Jesus at naging masunurin. Pero tayo po, ang tao po, ano ba ang nature ng tao? Our very nature is to be, parang gusto natin, tayo yung sa taas. Si Eva at si Adan po. Diba po? Bakit sila nasilaw? Bakit sila na-tempt? Sabi nung serpent, pag kinain nyo to, you will be like God. Knowing good and evil. Kaya na-tempt sila kasi, kapantay ko si God. Yun yung nature ng tao eh. Pero God Himself, nagpakababa po siya. Nakita niyo po yung difference? Yung humility po ni Jesus, sabi ko nga kanina, pwede sanang may special term eh. Pwede siya sanang ma-spare sa ganito, sa yun nga, yung pain o yung frustration sa mundo. Pero He was all in. Ibig po sabihin, body, mind, and heart nung nagkatawang tao siya, lahat. Kung ano yung nararanasan natin bilang tao, naranasan ni Jesus. Kung nakakaranas ka ng frustration, pain, mas worse pa nga, di ba? Mas worse po yung na-experience ni Jesus. Kung natry nyo na bang mapako, hindi pa. Wala naman nang napapako ngayon eh. No? Natapakan na pa ako. Or natry nyo ng malatigo ng 39 lashes. Mas sinigitan ni Jesus, no? Yung pagiging human, no? Yung pagkatawang tao niya, talaga namang ibang level po. Ito pa, kung tayo, ang dali natin magtampo na hindi lang tayo natupansin ng brother or sister, si Jesus, ano po yung pinaka masakit na naramdaman niya? Hindi ko alam kung sobra pa siyang nasaktan nung kinutsa siya or dinuraan siya sa mukha. O may nakagawa na ba yun nun sa inyo? Naduraan kayo sa mukha? Natasikan lang ng laway. Pero ito, Jesus to. Jesus. Diyos po. Pero tayo, wala tayong maipagmamalaki, di ba po? Wala naman tayong maipagmamalaki eh. Pero para ang hirap-hirap para sa ating bumaba. Mahirap para sa ating bumaba kahit wala tayong maipagmamalaki. Pero si Jesus, ang laki ng pwede niyang ipagmalaki. Pero still, He chooses to be humble. Ano ba yung kaya natin ipagmalaki? Isipin niyo po. Kasi tayo po, without God, we are nothing. Alam niyo po ba yon? Amen po? Without God, we are nothing. Ano po yung sa tingin niyo kaya natin ipagmalaki? Ano yung nagiging pride natin? Pwede bang achievement natin? Hindi ko po alam. Yung talino niya, talino ba yan? Yung talent ba yan? Magaling sumayaw? Yung trabaho? Business, kahit nga yung client mo, sa business mo, galing kay Lord yun eh. Di mo pwede ipagmalaki yan. Yung galing mo sa trabaho, yung galing mong magdiskarte, ako dumiskarte yan. Hindi mo pwede ipagmalaki yun. Kahit nga yung kalakasan natin, di ba? Hindi natin kaya ipagmalaki. Kahit yung kagandahan, hindi mo kagwapuhan, hindi natin pwede ipagmalaki. Even yung possession and kayamanan natin, kahit yung ministry natin, hindi po natin pwede ipagmalaki. Wala tayong maipagmamalaki. So when we walk prideful, siguro po kung sa tingin mo, yung everyday walk mo, at medyo sa tingin mo parang, Lord, yes, thank you for reminding me na parang oo nga, nakukulangan na ako sa humility sa buhay ko. Remember, sabi po, walk
humbly with God. We have God. Si Jesus mismo, ang kasama natin, naglalakad. Kung siya mismo kasama natin naglalakad at naglalakad siya with humbly, tayo po, kaya natin. Kasi siya mismo ang naging best example ng humility. I am walking with the most humble Jesus. So I will choose to walk with Him humbly. Amen? Jesus truly humbled Himself by becoming obedient. Yan. Sobra po siyang, yung humility niya po, may kasamang, isa po din is yung pagiging obedient. Philippians 2:8, nagpakumbaba siya at naging masunurin. Sabi po dyan, hindi lang po siya nag-stop na nag-obey. Christ's obedient was an all the way obedient. A true obedience. Hindi lang po siya nag-obey for a time. Oh, ito lang ha, nagkawatawang tao ako. Pero hanggang sa cross, alam niyo po yung experience niya po sa cross, yung parang hirap na hirap po siya, umiyak siya ng dugo, pawis ng dugo. Ganun po. Parang kung pwede lang, hindi ko gawin to. Pero still, nag-obey po siya hanggang sa dulo. Sa atin po, paano tayo mag-obey? Kasi real obedience endures obedience. Let us continue to obey even as obedience comes hard. Kahit mahirap po. Di po, minsan, Pastora, magmi-ministry po ako 1 year lang. Pagkatapos nung pahinga po ako. O kaya, pagod na po ako sa ministry ko. Ayaw ko na po. Obedience, real obedience endures obedience all the way. Kagaya ni Jesus, tuloy-tuloy. Kasi po, humility po iyon. Pagiging humble po yung pag-obey. Amen? Hindi ako susuko sa pagsunod sa Panginoon. Hindi ako susuko sa ministry ko. Magsaserve ako all the way. Sabihin nyo nga po, magsaserve ako kay Lord all the way. O, sinabi nyo yan, ha? So, okay. Sinabi nila yan. All the way daw po sila magsaserve hanggang sa huli, katulad ni Jesus. Amen? Amen. As we walk humbly with God, always look at Jesus' meekness. How He set an example for all. Let us remember that we are not alone on being humble. We have God with us who promises He humbles the proud and exalts the humble. James 4:6. Number 2. So number 1 natin, walk humbly with God. Number 2, humbly serve one another. God's church, humbly serve one another. 1 Peter 5:5-6, and all of you clothe yourselves with humility toward one another. For God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you at the proper time. Si Peter po, specifically, sinabi niya po dito yung importance ng humility for everyone, for all. Sa church niya po ito pinapatikuyan. All of you clothe yourselves with humility. Lahat po tayo, balutin natin yung sarili natin ng humility toward one another. Ayan. Actually po, pag sinabi mo yung clothing, or yung pananamit po natin, pag sinabing clothe yourself with humility, makikita mo po kasi, may identify mo yung isang tao sa pamamagitan ng pananamit niya, di ba? Kunyari, malalaman mong pulis yung isang tao dahil nakasuot siya ng police uniform. O kaya, pag naka-apron, alam mo na pwedeng nagsaserve siya sa restaurant o cook siya. So,
Kahit sa bangko eh. Alam ko mo, pag taga-BDO yung ano eh. Di ba? Kasi nakasuot ng uniform. So, our clothing marks and identifies us. So, Peter says here, Christian person, be clothed with humanity. Be identified by your humility. Sorry. Let humility characterize your life. So dapat as Christians, nakakarakterize tayo as church as humble. Kilala tayo, ang church natin bilang humble church. Masasabi niyo po ba yun? Kilala ang J. Clam sa pagiging humble. Ang sarap sanang pakinggan po, no? Pag kumakalat sa kapitbahay, ang J. Clam, humble church. Yan. Matthew 20:26-27, not so with you. Instead, whoever wants to become great among you should be your servant. And whoever wants to be first must be your slave. God's people are to be marked and identified by our humility. Yun nga sabi ko, dapat kilala po tayo sa pagiging humble. Kasi humility should characterize everything we do in church. Ulit po, humility should characterize everything we do in church. Lahat ng ginagawa natin dito sa simbahan, dapat nagpapakita ng may pagpapakumbaba. Kasi yun po yung foundation kung sino tayo as Christian. Yun yung pinapasuot sa atin, humility. We are not better than anyone in the church. Hindi po sabihin, mas nagsaserve ako kaysa kay sister. Hindi yun ang basehan. Or we are not better than anyone outside the church. Kasi parang there should be no room among Christians for holier than thou attitude. Hindi pwedeng, alam niyo po yon yung prayer ng Pharisee na, Lord, sana po hindi ako maging katulad nung isang nagpa-pray. Ganon. Kino-compare niya yung sarili niya. Dapat hindi po ganon. If we are really Christians, true Christians, na-realize mo we are sinners. Tama po. Lahat po tayo ay makasalanan. We are only saved by grace. Kung talagang Christian ka na, alam mo yung salvation mo, alam mo na tayong lahat ay sinner, automatic yun, yung humility. Kasi nagkasala ako, kung si sister o si brother nagkasala, ako rin, nagkasala. Pare-pareho tayong sinners. We are not better than the others. Instead of looking at the sin of others, your prayer must be, ano yung prayer nung isa? Kung yung Pharisee, sabi niya, sana hindi ako maging katulad niya. Anong prayer nung isa? God, be merciful to me. I am a sinner. So sana po yun yung palagi nating attitude. No? Lord, every day, para wala pong pride. Lord, sinner po ako. And I'm only saved by grace. Kaya I will keep being humble. Kasi makasalanan ako. Wala akong maipagmamalaki. Wala po tayo. Kasi yung salvation po natin, di rin natin pwedeng ipagmalaki. Grace lang po ng Panginoon yun. And that humility should, wait lang po. If you really understand salvation, then you will be humble. If you are not humble, parang baka question mark po yun. Baka hindi mo pa talaga naiintindihan yung salvation. Because genuine salvation humbles us all before God. Yung totoong salvation po, it will
humble us before God. That humility should impact everything else we do in the church, in every relationship, and every attitude. So, may mga konting example lang po ako dito, no? As sa church po, yun nga, yung opinion po natin is not more important than anyone else. So, ibig sabihin po, for example, sa mga meeting, yes, may mga opinion tayo, pero hindi ibig sabihin, pipilit mo yung opinion mo minsan na magkakos na ng away. Okay? Minsan, kahit mas okay yung opinion mo, magbigay ka na lang kasi gusto natin maging peaceful. Amen po? O kaya, sa church, hindi ka tatanggi sa may binibigay sa yung mga ministry. Kasi alam mo, yung leader na kumakausap sa'yo, galing kay Lord yun. So, you will humbly accept yung binibigay sa'yo na ministry. And ano pa po, minsan po sa ministry, no, parang, ayoko na sa ministry na to, hindi na ako para dito. Ayoko na sa kids ministry. Gusto ko example, mag-preaching ministry na ako. Wow, no? Sana may gano'n. Minsan pride din natin. Ayoko na sa kitchen ministry o sa pagsisilbi. Pagod na ako dyan o magle-level up ako. Sa ministry po, walang level up, no? Sa ministry, pantay-pantay po tayo. Hindi ibig sabihin, ito yung ministry mo, mas mababa na yan. Hindi po. Yung greeter, yung nagbe-preach, pare-parehos po yan. We all serve one God. Kaya dapat po nagsaserve tayo with humility. Hindi pwedeng tapos na ako dyan. Matagal na ako sa church. Tapos na ako sa ministry na yan. Iba naman. Lord, tuloy-tuloy po dapat yung pagsaserve natin kay Lord. Amen po. Because we are God's servants and we are serving one true God. Iisa lang po yung goal natin. Iisa lang po yung goal natin. We are here to advance God's kingdom and to do His will, not our own. And we will do that with humility. Try to listen to others or pakinggan mo yung mga opinion ng iba, mag-serve ka kay Lord, mag-serve ka sa bawat isa. Yung mga katabi natin, di ba? Mag-serve po tayo sa bawat isa. And kasabay niyan, we will serve the Lord humbly. Amen. Ephesians 4:2-6. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body, one Spirit, just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism, one God, and one Father of all, who is over all and through all in all. Sabi po dito, make every effort to keep the unity in the church. Ano po ba yung mga nagigagawa nating effort to keep unity sa church? Minsan po kaya walang unity because of pride. Kulang sa humility. Kung sabi ni Lord, sabi po dyan sa verse, si Paul po ang sumulat ng Ephesians. Sabi po dyan, let us make every effort to keep unity. Ano na po yung effort na ginawa natin para magkaroon ng unity sa church? Gumagawa po ba tayo ng lahat ng klase ng effort to have this unity in our church? Simpleng bagay lang, minsan pinapalaki. Maliit na bagay lang, parang nagiging big deal. Ano po yun? Sabi po, because we have one Spirit, one God, one faith, pag may nagkasala, forgive. Effort tayo mag-forgive to have this unity. Di ba po? Sa Philippians 2:3-5, sabi po dito, do nothing out of selfish ambition or
vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. Ay, ito ang gusto ni sister. Sige na nga, kahit ito yung gusto ko. Mas i-value ko yung sa kanya. Nakakaya po ba natin gawin yon? Parang mahirap. Yun po yung sabi sa verse, di ba po? Value others above yourself. Not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. Ito po yung gusto ni God sa church natin. Ito po yung mensahe niya po ngayon sa church natin. And we are a church who follows Christ. Tama po. We follow Christ. Yung interest po ni Jesus, binawal lang wahala niya para sa atin. Inuna niya po tayo. Yung salvation po natin. 1 Peter 2:15, for it is God's will that by doing good you should silence the ignorant talk of foolish people. You should silence the ignorant talk of foolish people. Ano pa ibig sabihin nun? Pag may nagsasalita po, anong kinalaman nito, Ate Esther, sa pagiging humility? Should silence the ignorant talk of foolish people. Alam niyo po ba, yung pagsasalita natin sa ibang tao or gossiping, ito na naman po ako, naalala ko yung preaching ko about gossiping, no? Talking bad about others, you are putting yourself up and bringing that person na pinag-uusapan nyo down. And that's pride. Hindi po yun humility. Pag may ginagasip kayo, ibang tao, wala sa grupo. And pag ikaw, bilang Christian, na humble ka, pag may pinag-uusapan, anong gagawin mo? Sabi po dyan, silence the ignorant talk of foolish people. Wag natin ibaba yung kapatiran. Pag may mali siya, anong gagawin natin? Kakausapin natin siya directly sa kanya. Wag po natin pag-usapan. Amen? Wala pong nag-amen. Ayan, amen. O nga pala. Amen. Matthew 5:22-24. But I tell you that anyone who is angry with a brother or sister, he will be subject to judgment. Again, anyone who says to a brother or sister, raka po is Arabic term of contempt, is answerable to the court. And anyone who says, you fool, will be in danger of the fire of hell. Therefore, if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there in front of the altar. First, go and be reconciled to them. Then come and offer your gift. Ano pong sinasabi doon? Kung galit ka sa isang brother or sister, you will be subject to judgment. You will be subject to judgment. Hindi po ako nagsabi, ito po Matthew po. Nagsabi. And sabi po doon, pag meron kang kagalit nga, yung offering mo, iwan mo. Umalis ka at puntahan mo yung brother or sister mo na meron kang something against at kipag-ayos ka. Saka ka bumalik para i-offer yung gift mo sa Diyos. And every Sunday, we come to the church. Sa tingin nyo ba, pag pumunta kayo dito, wala kang sama ng loob to anyone? Sabi ni Lord, yung gift mo, yung praises mo, yung worship mo sa akin, iwan mo yan. Makipagbati ka kung sino man yung kasamaan mo ng loob. Hindi tatanggapin ni Lord yung praises mo o yung offering mo.
Ang gusto niya, makipagbati ka and saka ka bumalik sa akin para itatanggapin ko yung gift mo. Hindi ko po alam kung this is God's message for us today. Hindi ko alam, baka galit mo ang mama mo, ang kapatid mo. Hindi ko alam po. Pero God is talking to you. Kung sino man yan, makipagbati ka, so I will accept your offering to me. John 13:34 to 35. A new command I give you, love one another, and as I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples. If you love one another, by this, everyone will know that you are my disciples. We have to love each other, forgive each other, serve each other. Pag nakita po yun ng labas, nakita nila yung church natin, that we love each other, we forgive each other, we serve each other. People will know that you are my disciples. O parang hindi na natin kailangan mag-evangelize, no? Makikita ng tao sa paligid natin. Sila na mismo ang nalapit sa atin kasi kitang-kita yung pag-ibig sa loob ng church. This is what God wants for J-Clam Church. Let us clothe ourselves in humility. Magpakumbaba po tayo and love and serve one another. Amen? Amen. Number 3 po. Humbly pray to God. Humbly pray to God. So yung unang po, walk humbly with God. Pangalawa, humbly serve one another. And pangatlo, humbly pray to God. 2 Chronicles 7:13 to 14, when I shut up the heavens so that there is no rain, or command the locusts to devour the land, or send pestilence among my people, if my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Sa Tagalog po, isara ko man ang langit at hindi na umulan, utusan ko man ang mga balang upang salantain ang lupaing ito, magpadala man ako ng salot sa aking bayan. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit. Papatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong papasaganahin ang kanilang lupain. Amen. Ang pananalangin po ay nagpapakita ng pagpapakumbaba. Ibig sabihin po, sa pag-amin na tayo ay hindi Diyos, tayo ay mahina at kailangan natin ng tulong ni Lord, we accept na we can do nothing without God. So, we pray. Nagdanalangin po tayo. Kasi kailangan natin ng Lord eh. Kung titingnan po natin sa panahon ngayon, yung panahon po natin ngayon, kumusta kaya ang Pilipinas sa humility? Uso pa ba ang humility sa panahon ngayon? Sa kabila ang campaign, iba-ibang campaign po no? Merong mga human rights campaign, may pride parade. Ano po ba yung pinaglalaban nila? Kasi kailangan marinig yung opinion nila. O kaya, ito yung karapatan namin. Ipaglalaban namin yung karapatan namin. We live in the world today na everyone's opinion is very important. Diba? Parang lahat ng opinion ng iba kailangan pakinggan. Needs to be heard. Importante ito. Everyone has to say something about this topic and that topic. Lahat na lang pag may post, no? Lahat ng topic, meron tayong mga opinion, kanya-kanyang opinion. And minsan, pinaglalaban mo yung opinion mo.
Mas tama yung opinion ko kaysa sa kanya. And sa social media, napakadali na lang magbigay ng opinion. Unlike before po, pag may mga pinaglalaban ka, magrarally talaga kayo para mapakinggan. Tama? Pero ngayon, ibang-iba po. Pwede ka nang mag-voice out kasi dahil sa social media. Yung mga vlog, sa YouTube, sa TikTok, ganyan. Ang masama po dito, pag yung pinaglalaban natin is wickedness, masama. Yung labag sa salita ng Diyos o labag sa utos ng Panginoon. And paano po tayo mag-respond as Christian sa mga ganito? How does God sees our country today? Parehas lang kaya nung sa panahon ng Israelites na hingi ng tawad, tapos maya-maya, babalik na naman sa wickedness, o pabalik-balik sa kasalanan. So hindi ko po alam paano kaya nakakita ng Panginoon ang ating mundo, ang ating bansa ngayon. Parang sarili na lang yung tinataas, no? Ito yung opinion ko. Pinaglalaban yung mga kagustuhan, yung alam niya, pero hindi natin nakakita. All glory belongs to the Lord. Isa lang dapat ang tinataas, hindi yung sarili nating opinion na talaga namang pinaglalaban natin. Humility is admitting that we don't always know what's best. And we should submit to God's wisdom. Yung passage na binasa natin kanina, God explains that restoration depends upon humble submission and repentance of the people. Sa Bible po, pag binasa niyo po yung books of yung mga history ng mga kings, yung mga hari po dito sa sa First Kings, Second Kings, sa Judges, sa Joshua, Samuel, ganyan po. Halos may dalawang klase po ng hari. Yung isa po, lagi po doon, pagtas sa isang hari, ito yung sinasabi. Sabi po doon, he did what was evil in the eyes of the Lord, in the sight of the Lord. Tapos itong hari na naman sumunod, he did what was evil in the eyes of the Lord. Tapos marami pong ganon. Tapos may konting hari lang na, he did what was right in the eyes of the Lord. So yung mga ganong klaseng hari po. Pero ito po, si King Manasseh. Yan. King Manasseh story po, isa po siya sa, hindi ko na po natin babasahin yung kwento, no? Nagpakita yung kwento po ni King Manasseh, parang isa po ito sa nagpakita ng lalim ng grace ng Panginoon. Yung mercy ng Panginoon. Overall po, si Manasseh po, siya po ay anak ni Hezekiah. At kilala po siya sa pagiging wicked king. Yung kasalanan niya po, sobrang serious. Kaya may pinramis po si God sa verse na ito. Sabi po sa 2 Kings 21:11-12, because Manasseh, king of Judah, has committed these abominations and has done things more evil than all of the Amorites did, who were before him, and has made Judah also to sin with his idols. Therefore, thus says the Lord, the God of Israel, behold, I am bringing upon Jerusalem and Judah such disaster that the ears of everyone who hears of it will tingle. Ibig sabihin, yung pareho sana kayang ibigay ng Panginoon sa kanya mangingilabot dahil sa sobrang kasamaang ginawa niya. Pero, sa Chronicles 33:9-13, ngunit iniligaw ni Manasseh ang mga Juda at Jerusalem. Inakay niya ang mga ito sa mga kasamaang mahasahol pa sa kasamaan ng mga bansang nilipol ni Yahweh nang sakupin iyon ng bayang Israel. Binigyang babala ni Yahweh si Manasseh at ang buong bayan. Ngunit ayaw nilang makinig. Kaya pinasalakay sila ni Yahweh sa hukbo ng hari sa Assyria. Nahuli nila si Manasseh, ikinadena at dinalang bihag sa Babylonia. Sa oras ng kagipitan ay nagpakumbaba siya
nanalangin sa Diyos niyang si Yahweh at humingi rito ng saklolo. Ito po maganda. Pinakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin, kaya't pinabalik siya sa Jerusalem at muling naghari doon. Noon kinilala ni Manases na si Yahweh ay Diyos. Biruin niyo po yun. Sa kabila ng, sabi nung una, doon sa grabing kasalanan niya, sa serious na sin niya, yung gagawin na parusa ng Panginoon sa kanya, yung tao makakakinig doon, mangingilabot doon sa disaster na ibibigay sa kanya. Pero ito, nagbago. Kasi, ano po ginawa ni Manases nung nasa kagipitan na po siya? Sabi sa verse, nagpakumbaba siya at nanalangin. Kaya po siya pinakinggan ng Diyos. Kahit galit ang Diyos, or kahit sabihin natin, kaya gusto siyang parusahan ng Panginoon sa kasalanan niya, hindi po, nabago po yun. Nung siya po ay nagpakumbaba. Kasi po, sabi nga dun sa message ni Pastor Nats, God is a merciful God. And kayang-kaya po mag-rescue. Nakikinig po siya sa bawat isa sa atin. Even for such a wicked man, God opened His ear. God stood ready to be moved by His humble request. Nakita niyo po yung nagagawa ng panalangin na may pagpapakumbaba? Alam niyo po yun, yung power na yun? Pag nanalangin ka with humble hearts, God hears and answers. And how do we see our country today? Hindi ko po alam, ang dami pong nangyayari sa bansa natin, di ba? Sabi ko nga yung nakaraan, kahit na hindi binabaha yung isang lugar, binabaha na ngayon. Kahit hindi maulan doon sa isang lugar, inuulan na ngayon. Sobrang taas ng bilihin. Hirap sa buhay, mahirap na, mas lalo pang nagiging mahirap. Dahil dyan, ang daming scammers. Kabilaan, nakakatakot na, di ba? Ang daming scammers. Ang wicked na ng mundo natin. Yung mga normal na lang na gumawa ng mali. O kaya, yung mali, pinipilit na itama. Iba po eh. Sobrang wicked na eh. Yung government natin, ano nangyayari? Yung mga kabataan natin, ano magiging future nila kung puro gadgets na lang sila nakikita natin? So ano nangyayari sa mundo natin? Yung attack ng enemy sa sakit, no? Marami nagkakasakit. Or yung iba dito, anxiety naman. Yung iba nagpapakamatay. Lord, help us. Para ang gulo na po ng mundo. And kailangan natin, we need to humbly come to God. Patawarin mo po kami, Lord. Patawarin mo po yung country namin, yung church namin. Kung nagmamataas kami. Si Lord lang dapat yung nandun. Hindi po tayo. Huwag po natin baliktarin na tayo ang nasa taas, si Lord nakakalimutan na natin. Kumusta po yung prayer life natin? Do we still come humbly to the Lord in prayer? Or parang sobrang busy na tayo? Kasi kung hindi po tayo lumalapit sa Panginoon at hindi tayo nanalangin, pride po yun. Hindi po tayo nagiging true humble. Huwag po natin gayahin si Manase kung kailan nasa kagipitan na, saka lang lalapit sa Panginoon. Hindi po, every day we should come humbly to God. Kung alam mong you are nothing without God, araw-araw lalapit ka sa Diyos. Pagpapakumbaba ka. Sabi nga po sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Tuloy-tuloy ang panalangin. Huwag kang titigil. Lapit kasama. Colossians 4:2, continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. Let us humbly bring our prayers to our country.
He wants to listen to our plea and send His rescue to the Philippines. Gusto ni Lord yun. And kailangan niya, we should come humbly. As church, panalangin po natin ang ating bansa. And kung in conclusion po, 1 Peter 5:5, sabi po dito, God opposes the proud but gives grace to the humble. God opposes the proud but gives grace to the humble. This is one of the most important truths po we can remember as Christians. God opposes the proud. If we will truly walk humbly with God, He will give us grace. And if our church will truly show humbleness and learn to love and serve one another, God will pour out amazing grace and power on this church. If we'll humble ourselves and kneel and seek God with plea, then He will give us grace of an answer to heal our land. Pero sabi po doon, if we will not humble ourselves, sabi po sa Bible, may warning. God will oppose to you. Ang oppose po, ang Greek word po ng oppose, antipasetai, means to line up in a battle array against someone. So it's our choice. Do you want God to give us grace or give us a battle? Let us truly choose to be truly humble. Ikaw lang po at ang Diyos ang nakakaalam kung ano yung iniitos niya sa'yo about humility. It's between you and God. Ano yung sinasabi niya sa'yo? Tungkol sa iyong pride or sa iyong pagiging humble. Baka may sinasabi sa'yo si Lord ngayon. Anak, love. Anak, serve. Anak, forgive. Anak, come to me in prayer. Namimiss ko na marinig yung prayer mo, yung boses mo. Di ko po alam. Pero I hope and pray that we will really humbly respond to God today. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Siya lang po ang maitaas. Amen, amen. Yes. We had a wonderful time with the prayer huddle group yesterday because we sought God because we know we needed God. And there's one verse in Ezekiel 22, if you can flash that, please. I looked in vain for anyone who would build again the wall of righteousness that guards the land, who could stand in the gap and defend you from my just attacks. But I found not one. Sa Ezekiel ho, sabi ng Diyos, grabe na, lala na. And you're not being serious about this. Ang lala na ng kalagayan nyo. Tuwing kilos nyo na lang, papatay kayo ng tao. Konting bagay lang, papatayin nyo yung tao. Puro bloodshed. Inaapi nyo yung mahihirap, yung mga widows, lalo yung pinagsasamantalahan, yung mga babae, minamolestya nyo. The sin was so serious sa Judah, and hindi po yan malayo sa nangyayari sa ating bansa ngayon. And sometimes we just make fun of it. Natatawa na lang tayo kay Alice Go, natatawa na lang tayo kay Harry Roque, pero pag tinignan mo talaga sa malalim na kalagayan ng bansa natin, it's seriously sick. Our country is sick. Our community is sick. May kausap kasi ako, ganun nga talaga, parang nagkakagulo dito sa alam niyo na, komunidad po natin. Siyempre, sinipilit na maayos, pero sa ilalim nun, may magulo, magdilim, it's sick. And even the Christians are sick. We need God's healing. At sinasabi niya dyan, kailangan naghahanap ako, sabi ng Diyos, naghahanap ako na mag-stand sa gap.
Sino ba pwedeng mag-stand sa gap na yun para ma-heal yung land? And the picture of it is, yung wall kasi may hole. There's a hole in the wall na kailangang masara. Kasi nga, pag may butas, may crack yung wall ng isang bansa, makakasilip sila sa nangyayari sa loob at kaya nakikita kahinaan nila. At kapag may crack, may hole in the wall, ang dali nang masira ng wall. Kaya sabi ng Lord, sino kaya sa J-Clam ang pwede kong makita who will stand in the gap? Meron kaya mga intercessors dito sa J-Clam Church who will humble themselves and pray. Kasi sabi ng 2 Chronicles, hindi niya sinasabi, oy, lahat ng tao mag-pray. Ang sinasabi niya, sino yung magpe-pray? If my people, ibig sabihin po yung mga anak niya, yung mga followers niya, yung mga believers niya, yun sila po ang hinahanapan na manalangin. How do you expect the wicked people na ayaw sa Diyos na manalangin? Hindi yan mananalangin. Pero hinaasahan niya tayo ang mananalangin. We will humble them ourselves. God, this country is sick. Our communities are sick. Our families are sick. This church is also sick. We've been praying for people. When we were praying yesterday, I was remembering all the people, lahat na dumadaan dito sa church na ito, na talagang tumalikod na sa Diyos, as in tumalikod na sa Diyos. And I remembered them yesterday. Sabi ko, Lord, kabaga mo naman po sila. Kasi, sa club naman, no, alam mo naman, pupunta tayo sa langit, no, kasi nga dahil sa dugo ng Panginoon Yesus. No. Pero dahil tumalikod na sila, hindi mo na sila makakasama. Yung mga kamag-anak natin, gusto ba natin talaga seriously? Do we really and truly are concerned about their souls? O parang wala na, okay lang, basta masaya na kami, okay na ako. Yung ganun po eh, parang ginajoke na lang natin lahat, parang hindi tayo seryoso ho talaga. Kaya, meron kaya mahahanap si Lord dito who will stand in the gap, who will walk humbly before God, so that yung mga taong ito isisik ang God, kung anong talagang ways ng God. At kapag yun na nakita ng Diyos sa atin, He will heal our land. He will heal the Philippines. He will heal our communities. There's gonna be a revival from Luzon to Visayas to Mindanao. Hindi hopeless case ang Philippines when people of God humble themselves and pray. Worship team, please come. Ang gagawin ho natin, exercise natin apply na ho natin yung ating pinag-aaralan. So, pikit muna po tayo saglit na po. Paki-examine lang po kanya-kanya nating puso. Ano ba kalagayan ng ating puso ngayon? Ito ba'y nagmamalaki sa Diyos? O ninanais na ito na dumakad na may pagpapakumbaba? Tayo yung magpapakumbaba. Tayo yun na yung magre-release ng forgiveness. Tayo na yung magmamahal. At kapag yan natama nyo na po yung puso nyo ngayon sa Panginoon, maaari bang sundan natin ng pagkilos na ating katawan? Para sa nahihirapan pong gawin ito, okay lang po, you remain seated. Pero kapag alam nyo, kaya nyo mag-sacrifice, para sundan natin yung laman ng puso natin, luluhod ho tayo sa Panginoon. Dati nyo naman ginagawa yan, di ba? Maaari po natin gawin ulit po yun. Pero kung mahirap po talaga for you, okay lang po. Pero yung kaya po talaga ang lumuhod pa, let's do this. Sundan natin yung laman ng puso natin ngayon. Hallelujah. Let's do that right now. If they seek my face and humble ourselves, humble
Let's talk to the Lord right now. And humble ourselves before the Lord. Ask forgiveness. Ask forgiveness. Lord, heal our land. Father, heal our land. Oh Lord God, hallelujah. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins and heal our broken land. Sige po, habang nakaluhod po tayo ngayon sa Panginoon, maaari po ba i-focus natin ang ating isip at puso sa Kanya? Siya ay nasa trono ng Kanyang biyaya. At doon po tayo lumuhod sa footstool niya, sa may paanan niya. At sasabihin natin sa Kanya, Lord, patawad ho kapag naging mayabang po ako, naging palalo ho ako, naging unforgiving ho ako, at hindi ko ho tinitignan yung pangangailangan ng mga katabi ko, kapitbahay ko, yung pamilya ko, yung bansa namin, yung komunidad. Nagdadagdag pa nga ako sa galit sa ibang tao, sa pagkikwento ko tungkol sa bansa, pero hindi ako nagpe-pray. Hindi ako nagpe-pray masyado para sa aming bansa. Then tell that to the Lord right now. Tell that to the Lord right now. We speak revival. We speak revival, Lord. We speak revival, oh God. We speak revival, Lord. We speak revival. We speak revival for our families. Revival for our communities. Revival for the Philippines, oh God. God! 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 We humbly come before you, Lord. We need you, Lord. We need you, God. We need you, Lord. Kailangan ka po namin, Panginoon. God! 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 We need you, Lord. 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 Heal our land. Heal our land. Heal our land, Lord. Heal your people, oh God. Heal our community, God. Heal our church, God. Heal our family, Lord. Heal our family, oh God. God. Heal our family, Lord. Oh God. God. Heal, Lord. Heal, oh God. We seek your face, Lord. We seek your face, oh God. Pagalingin niyo po yung mga relasyon namin sa aming mga kapitbahay, Panginoon Diyos. Sa aming mga kamag-anak po, Panginoon Diyos. Sa mga kapatiran, God. Oh God, forgive us for our pride, Lord. Help us to humble ourselves, God. Gusto ho namin ng kagalingan para sa aming bayan, sa aming pamilya, sa aming mga sarili, Panginoon. Gusto namin gumaling yung aming sarili. Set us free, Lord, from any bondage of unforgiveness and pride, oh God. In Jesus' name. In Jesus' name.
Patawad po, Panginoon. Patawad po, Panginoon. Patawad po, Panginoon Diyos. Patawad. Kabagan niyo po ang bansang Pilipinas. Raise up godly leaders, Lord. Put more godly leaders, Panginoon, sa gobyerno namin na may takot sa inyo, Panginoon. Kabagan niyo yung bansa namin po, Panginoon. Kabagan niyo po, Panginoon. And let revival begin with us, God. Kami muna. Kami muna. Salamat po sa pagpapatawad. Salamat sa paglilinis. Salamat sa revival po, Panginoon Diyos. Hallelujah. Patuloy lang po natin kausapin ng Panginoon. Papaalala niya sa atin kung sino yung mga dapat ipag-pray. Banggitin niyo ho sila sa panalangin. Mga kamag-anak po natin na wala sa Panginoon, nawawala sa Panginoon. Who will stand in the gap? Sana po tayo yung gamitin ni Lord nawa. Who will stand in the gap? Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, God. I will hear from heaven. Yes, Lord. Forgive their sins. Sinabi po yan ni Lord. Makikinig ako, pakikinggan ko kayo. Hallelujah. Pagagalingin ko ang inyong bayan. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Let this be our cry, Lord. Heal our land. Heal the Philippines, Lord. Heal our land. Hear our cry and turn. Yes, Lord. Back to you, God. Back to you, God. Yes, Lord. Hallelujah. Heal our land, heal us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin. Let's all stand together po. Tayo po tayo lahat. Hallelujah. Let's call on the Lord. Hallelujah. Lord, heal our land. Father, heal our land. Yes, Lord. Hear our cry and turn our name. Yes, Lord. Back to you, God. Revival, Lord. Revival, oh God. Hallelujah. Lord, heal our land. Heal us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins and heal our broken land. Once again, congregation, let this be our prayer song sa Panginoon. Lord, from the President down, Lord, sa makagawad, Panginoon, bawat sulok ng Pilipinas. Yes, Lord. Forgive our sins and heal our broken land.
Yes, Lord, we declare that for our country, for our community, our family, and ourselves. In Jesus' name, amen. 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 You may be seated po. Saglit lang po. Meron lang po special announcement. Thank you, Lord, for speaking to us once again. Thank you for using Ate Esther para kami patuloy na maging mapagkumbaba sa aming pananalita, sa aming isip, sa kilos ng aming katawan, yung mga tingin ng aming mga mata. Maging naway gentle kami and very meek po, Panginoon Diyos. As your follower, uuwi kami, Panginoon, dala-dala yung mensaheng yan, and with loving concern and burden for our family, for our community, for our country. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Sige po, kamayan po natin ating mga katabi. Pakasabi, God bless you po. Truly, truly, God bless you.